Nasa 100 Pilipinong nagtatrabaho sa Dubai at higit 50 sa Israel ang nagpahayag na ng kagustuhang umuwi ng Pilipinas sa gitna yan ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Pagtitiyak ng pamahalaan, handa ito anumang oras para sa repatriation. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, nakahanda ang pamahalaan sa pagpapauwi ng mga Pilipino na naiipit ngayon sa gulong nangyayari sa gitnang silangan. Nakaalisto rin ang gobyerno para sa malawakang repatriation sakaling lumala pa ang sitwasyon. Nasa 80 hanggang 100 Pilipino na sa Dubai ang nagnanais na bumalik ng Pilipinas. 52 naman sa Israel. Sa harap ito ng mga serye ng pag-atake sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pinoy sa loob at labas ng bansa. Nakahanda na ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration na umasiste sa mga OFW na natatakot sa nangyayaring sigalot, pero sarado pang airspace sa operasyon ng karamihan sa mga paliparan sa Middle East, kaya hindi pa makabalik ang mga Pinoy. Pagsisiguro ng DMW, humahanap lamang ng timing o tamang oras ang pamahalaan. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga Pilipinong naiipit sa gyera. Bukas ang Migrant Workers Office at Safe Shelter sa Middle East. Nagbibigay ng libreng transportasyon, pagkain, tubig at iba pang ayuda. 24/7 din ang operasyon ng Hotline 1348 na maaring tawagan para humingi ng saklolo. Angelique, bagaman nasa alert level number 2 pa lamang ang karamihan sa mga bansang apektado ng putukan sa pagitan ng Iran at pinagsanib-puwersang Israel at Amerika, tiniyak ng DMW na nakaalisto ang bansa na magsagawa ng malawakang repatriation. Nakaposisyon ang mga kawani ng DMW at OWA at nagdaragdag pa ng mga tauhan, kabilang ang mga team na posibleng pumasok sa loob ng mga bansang may matinding tensyon. Nakahanda na rin ang mga exit point at nakikipag-ugnayan na rin sa militar, gayon din sa mga commercial companies. Samantala, tinututukan din ng gobyerno ang mga Pinoy na na-stranded sa mga paliparan sa loob at labas ng bansa. Nasa 768 ang natugunan ng OWA sa Mindanao at Visayas na nakansela ang flight. 100 naman sa Clark International Airport at aabot sa 200 sa iba't ibang dayuhang paliparan. Binigyan sila ng libreng accommodation o matutuluyan, pagkain at libreng transportasyon. Angelique, ayon sa COA, bukod sa kanilang mga tulong ay nakipag-ugnayan na rin sila sa Department of Trade and Industry, TESDA at DSWD para ihanda naman yung mga reintegration program para sa mga babalik na OFW. Yan ang munang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio. Alright, maraming salamat, Clazel Pardilla.